Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating ituloy sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa Kim Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, alright. Umpisahan na po natin ang Kim Pao update at iba pang kaganapan sa showbiz. Ayon po sa aking legit na source po ay umamin na pala sila Jericho Rosales at saka si Janine na kung saan po ay si Janine po ay nililink kay Paolo Avellino, di ba? Ang sabi po noon na ex ni Paolo Avellino si Janine, which is totoo naman na ex niya po. Hindi naman po natin maipagkailayan na ex ni Paolo Avellino si Janine dahil halos naman po alam na mga netizen at mga fans si Paolo na ex niya po si Janine Gutierrez, di ba? Kaya nga po ito naunaan na po ni Jericho Rosales si Janine na umaamin na sila sa publiko dahil nga po sabi naman ni Jericho gusto daw niya makilala si Janine, yung talagang makilala siya ng lubusan ba, yung hindi halong yung mga kakutsa-kutsaba lang ba, mga kakuan lang ng barkada, hindi ganon, yung talagang gusto niyang makilala ng personal. Ayon po sa aking legit na source po ay si Jericho po ay nalink din yan kay Catherine Bernardo na kung saan po namataan kasi sila na nagja-jogging nung bagong-bago pa yung breakup nila Daniel Padilla at saka si Catherine Bernardo. Ang naging banding kasi nila Jericho Rosales at saka si Catherine Bernardo noon ay yung magja-jogging ba at kasama naman nila yung mga kanilang barkada. Pero ang hina-highlight lang kasi ng mga netizen ay sila Jericho Rosales at saka si Catherine Bernardo lang po. Kaya nga po may mga haka-haka noon na nanliligaw daw si Jericho Rosales kay Catherine noon or di kaya nalilink, pero ang sabi naman ni Catherine ay parang kuya na daw yung tingin ni Catherine sa kanya. At ang sabi naman ni Mami Min noon na hindi pala si Mami Min, sorry, hindi pala si Mami Min, sabi pala ng mga ibang netizen noon na sinabi daw ng mga ibang showbiz ba, yung kasama nila sa showbiz na hindi bagay si Catherine Bernardo kay Jericho Rosales dahil nga po bagong divorce lang si Jericho Rosales kay sa ex-wife niya noon, ex-wife niya na ngayon, at bagong break up din si Catherine Bernardo kay Daniel. Parang kumbaga yung history kasi nila is hiwalay ba at saka divorce. Parang pangit siguro sa madlang people or pangit siguro sa mga netizen kung sila po ay may something. Pero sabi naman ng isang content creator or mga nagko-comment po na hindi naman po pangit ang
ang magkaroon ng relasyon kahit galing po sila sa breakup. Ang pangit pag yun ay may asawa, 'di ba? Yung ikaw ay kabit ba? Yun yung comment na isang fans nila noon. Ayon po sa aking legit na source po ay parang kumbaga si Paolo Avellino ay hinihintay na lang na umamin talaga sa publiko. At yung kaganapan ngayon na 'di ba nag-start na po sila sa kanilang shooting. May napansin po yung director nila sa kanilang galawan sa ngayon. Yan po ay ayon sa legit na source ko po. Ang sabi po ay tumawag kasi ako sa kanya kanina. Tinanong ko kung ano po yung update tungkol sa ngayon, tungkol sa Kim Pao. Ang sabi po niya ay may napansin daw ang direktor sa kanila habang sila po daw ay nagtitaping na kung saan ay hindi naman daw nila yun ginagawa. Ang sabi ko, ano naman yung napansin? Sabi ko na, panay hawak pala si Kim Chiu kay Paolo Avellino. At saka si Paolo, pag yung kaharap si Kim Chiu, hindi siya masyadong nakatitig. Pero pag yung malayuan si Kim Chiu, ang lagkit-lagkit daw ng kanyang titig. At hindi lamang daw yun. Kapag wala daw si Kim Chiu sa kanyang harap, hinahanap niya. Nasaan si Kim? Sabi daw niya. Ito naman si Kim Chiu, pag wala daw naman si Paolo sa kanyang tabi, saan si Pao? Sabi daw niya. So it means there's something wrong na, or it's not a wrong, there's something special between them. Alam naman din natin lahat po yan na kahit naman siguro, yun nga, yung paulit-ulit yung sinasabi na kahit hindi sila umaami, pero maraming nakakabistor, nakakabuking sa kanila. Pero alam mo, sa totoo lang, nung tinawagan ko yung aking legit na source, ang saya-saya ko nun, sabi ko nga, patik video naman sila. Ang sabi naman kasi niya hindi kasi natatrap. Kumbaga nadidisturbo daw sila pag may nagbi-video sa kanila na staff. Dahil nga po, alam naman din natin na pag nasa on taping sila kahit kaluskos lang yan, madidisturbo daw ang mga nag-aarte. Kaya ayaw ng management na hanggat maaari, hindi daw sila madisturbo dahil sa sobrang init sa ngayon, dapat dare-diretso lang daw yung kanilang shooting. Kaya nga po, pinag-uusapan ng mga fans na wag daw muna silang magbisita sa shooting nila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu dahil sa sobrang init. At syempre, sumisigaw sila, magpapotoshoot, papapirma, ganun, magbibideo sila, magbablog. Nadidisturbo kasi sila. Kaya, syempre, time is gold kasi pag shooting. Kaya nakiusap naman yung management sa kanila na kung maaari, wag muna silang mamisita sa kanilang shooting ba. Ayon po sa aking legit na source po ay parang kinorner ata sila Kim Chiu at saka si Paolo Avellino sa kanilang before ata yung taping na kung saan po ay dapat gawin daw yung kanilang eksena na parang totoo. Sabi daw naman ni Paolo Avellino is palagi naman kaming nakakonect sa tao, sabi daw niya. Ibig sabihin po yung palagi silang nakakonect sa tao, yun po yung term na totoo yung kanilang ginagawa or yung kanilang ganap. Dahil nga po, alam naman din natin na karamihan kasi sa mga artista yung talagang ginagawa lang po nila yung ganap na kung saan po ay yung sweet lang sa publiko, pero yung katotohanan may girlfriend po sila sa ibang showbiz, ganun po. Mga ibang tambalan kasi yung ganyan po yung kanilang sistema. Kaya ang gusto po nila kila Paolo Avellino ay yung talagang magiging totohanin nila para magkaroon din ng mga kilig moment ba at magustuhan ng mga netizen. Sagot naman ni Paolo dyan is totoo daw lahat yung kanilang eksena. At wala daw yun halong kaplastikan or wala daw yun halong kapekeyan. Yun daw yung sabi ni Paolo Avellino. Kaya nga po maraming netizen ang humanga at masaya dahil sa narinig nila kay Paolo Avellino
Kasi mas gusto po nila na si Paolo Avellino po ang sumagot sa mga tanong ng mga netizen, dahil nga po bihira lang si Paolo Avellino na magsalita or nagsasalita. Dahil lang tahimik na tao, pag yan nagsalita ng minsanan ay talagang totoo po yan. Kaya nga po nirerespeto sila ni Paolo Avellino at mga ibang fans po nila, kasi halos nakikitaan nila na nag-i-smile lang si Paolo Avellino pero hindi po siya nagsasalita. Kaya nga po sa mga netizen po dyan na himpaw din sila na kagaya ko, ay napaka-proud po ako sa inyo, dahil kahit sa dami ng mga nangbabasa sa kanila ay patuloy pa rin kayong sumusuporta po sa kanila. Yan po yung talagang malaking achievement po natin na bilang fans po nila, dahil napaka-solid po natin sa kanila. Isipin po natin ng halos lahat ng kanilang programa o kanilang drama ay sinusuportahan natin. Yan yung napakaganda din sa atin, dahil alam naman din natin na sa kabila ng kahusayan nila ay halos pinoprotektahan din po natin sila. Kaya nga po sa mga netizen dyan na palaging nambabas sa mga kimpaw, pasensya na po kayo, kasi hindi nyo po kami mabibilog or mabubuwag para lang pumunta sa mga ibang tambalan ba. Kaya ang update namin ay palagi at everyday, dahil alam namin ng aming idolo sa buhay ay palagi din kami ina-update, at hindi po sila selfish na kagaya ng mga iba dyan na yung mga kanilang videos at saka photos ay napaka-selfish po nila. Sa amin po hindi. Kaya ang bait-bait po ng aming idolo sa buhay, dahil lahat ng kanilang kaganapan sa buhay ay pinapakita po sa kanilang mga Instagram at sa mga ibang sokmed po nila. Ito po yung sabi ng aking legit na source po, na kung saan po ay binanatan pala ni Paolo Avellino si Sian Lim, na hindi lang kasi maamin-amin ni Sian Lim na bigo siya na hilingin yung bagong project nila sana ni Kim Chiu, dahil ang sabi ng management sa kanila na pilit niya kasing gustong kausapin si Kim Chiu, kaso nga lang hindi naman talaga or ayaw naman talaga ni Kim Chiu siya kausapin. Kaya lahat ng mga sinasabi sa Sokmed ay parang kinokontra yun si Sian Lim, dahil alam niya naman na malabo yung kanyang hinihiling kay Kim Chiu sa ngayon. Kaya nga po hinangaan din po si Kim Chiu ng mga netizen, dahil sobrang talented siya, at hindi lamang po talented kundi nakapag-decision po siya ng tama para sa kanyang sarili at para sa kanilang tambalan ni Paolo Avellino. Kaya nga po maraming netizen po ang pumapalakpak kay Kim Chiu sa ngayon, dahil nakitaan po talaga na mahusay si Kim Chiu sa lahat ng larangan ng showbiz. At hindi lamang po yan, hindi lang sa showbiz kundi pati rin po sa pakikisama sa mga kasama niyang staff ay talagang hinangaan siya, kasi hindi daw siya madamot. At di lang hindi madamot, mabait pa. Kaya kompleto, kumbaga sa pagkain, kompleto rekado po si Kim Chiu, kumbaga, or isang package na po. Kung ikaw sana yung lalaki, halimbawa ba, talagang yung hinahanap mo talaga ay na kay Kim Chiu na lahat. At yun po yung dahilan kung bakit maraming netizen or maraming sumusuporta kay Kim Chiu at Paolo Avellino, dahil nga po sobrang bait po nilang dalawa. Alam naman natin lahat yan na ang pakikitungo nilang dalawa ay talagang seryoso at mahusay sila. Maraming haka-haka po na nagli-live-in na sila Kim Chiu, which is marami kasing mga netizen po na nai-spotted po sila
sa isang hotel or di kaya sa isang apartment or di kaya sa lobby po na kung saan po ay isang damit lang po si Kim Chiu at saka isang damit lang din po si Paolo Avellino. Kaya sa ngayon po ay iniintay lang po natin kung ano po yung magiging sasabihin nila Kim Chiu at Paolo Avellino sa mga sinasabi po nila na or sa mga haka-haka po nila na nagli-live-in na daw po sila. Kaya sa mga netizen po dyan na nagsasabi na nagli-live-in na po sila ay sana po totoo dahil kulang na lang sa kanila ay kasal. Gusto ko kasi na hanggat maaari ay hindi na sila maghiwalay ba at hanggat maaari ay magpakasal na sila para naman po ay may katahimikan na yung buhay ni Kim Chiu at saka buhay ni Paolo Avellino dahil nasa tamang edad naman na po sila at hindi lang man po sa tamang edad, may mga career at future naman po sila at nakapag-ipon naman siguro sila. Kaya nga po maraming netizen po ang humahanga sa kanila dahil nga po sa kabila ng kanilang pambabas ay patuloy pa rin silang umaangat. At hindi lamang po umaangat, sobrang dami po ng kanilang project sa ngayon. At yun po siguro yung dahilan kung bakit umaarangkada sila Kim Chiu at Paolo sa ngayon. Dahil nga po sa dami ng nangbabas sa kanila ay pilit pa rin po nilang patuloy pa rin po silang nagbibigay saya sa publiko po. Sa mga legit na fans po dyan ng Kim Pao, gusto ko lamang po kayong pasalamatan dahil nga po kayo po yung nagbibigay ng saya sa Kim Pao din. Habang sila po yung nagpe-perform ay kayo din po yung lakas nila at binibigyan nyo po sila ng full support. Kahit saan man sa mundo ay nakasuporta pa rin kayo at napaka-legit or solid fans kayo ng Kim Pao. Ako nga po sa mga bashers po dyan, wag po tayong masyado pakiusap lang po dahil lahat naman po tayo may mga pagkakamali at sila lang din po ay tao lang din po na kagaya natin. Kaiwasan po natin na magbas ng sobra dahil ang pagbabas po ng sobra ay hindi po tama yan sa kapwa mga tao. Sila din po ay gusto din po nilang umangat yung kanilang buhay kaya nga po nasa showbiz po sila. Ang kagandahan po sa kanila ay bigyan na lang po natin sila ng suporta dahil nga po alam naman din natin na ang pagsuporta sa isang idolo sa buhay ay nakakagaan at nakakatulong din po tayo sa pang-araw-araw po nila. Isipin na lang po natin na ang pagiging makatao po ay iyan po ay biyaya ng Panginoon sa atin. At hindi yung kontrahin mo or gusto mong pababain sila sa kanilang karir. Hindi po kayo magtatagumpay dyan kasi nga po maraming mga solid Kim Pao ang mangontra sa inyo dahil nga po huwag niyong kontrahin ang kanilang idolo sa buhay. Alam naman din natin yan na marami sa ngayon ang nambabas sa Kim Pao dahil nga po sa dami ng kanilang project sa ngayon at marami din po naiinggit sa kanila. Kaya sa lahat po ng mga naiinggit dyan, mainggit lang kayo at saka hindi yan nakakatulong sa pang-araw-araw ninyo at hindi rin po nakakatulong ang iyong ginagawang pambabas sa Kim Pao. Lalahanin niyo po, kagaya po lang natin na tao yan. And this is for today. Please subscribe at click naman yung notification bell at share and comment lang po. Maraming salamat po. Ingat po tayo palagi at God bless po sa lahat ng ginagawa natin sa pang-araw-araw po. Maraming salamat po at taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo sa mga gabay at sa mga panonood niyo po sa aking content. Salamat ng marami po.